Ano po nakakilala nito kay Paul Washer? Kilala niyo ba si Paul Washer? Si Paul Washer ba yan? Yung speaker na ano? Si Paul Washer, ayaw niya ng pinapalakpakan. Diba? Ayaw niya ng pinapalakpakan. Pero kausap. Magandang gabi po sa lahat ulit. Alam niyo po, every time I preach, hindi ko talaga maiwasan na kakabahan. Dahil sa church, na sanay ako sa katawag, kinakabahan ako. Lalo na doon sa mga straight preaching na ginagawa namin, kinakabahan. Mas lalo ako kinakabahan. Pero may narinig ko, may tao na nagsabi sa akin ito, na mas maganda kung ikaw ay kakabahan kapag ikaw ay nag-preach. Alam niyo po kung bakit? Sabi niya, dahil ito po, yan po ay palatandaan na kailangan mo ang banal na espiritu. Dahil pag hindi ka lang kinakabahan habang ikaw ay nag-preach, pwede dalawang nangyari sa iyo. Posible ay ikaw ay overconfident, dahil siguro ikaw ay sobrang talino, alam mo na, o kaya, ikaw naman po ay puno ng banal na espiritu. Sa akin nangyari ngayon, mukhang kailangan talaga ang banal na espiritu. Ang bigay sa akin na oras ay 30 minutes. Hindi ko alam kung matatapos ko ba, mauubos ko ba, o baka matayos to. Siguro, nagtaka kayo kung bakit wala akong Bible. Kasi, malaki yung Bible ko. At, alam niyo na, 20 kilos lang ano. Kailangan sa karumahan. Kaya, ayun, siya yung naiwan. Wala naman nakita ng Bible na pwede kong hilangin. Buti na lang at naisama ko sa pag-print ko ng aking sermon tonight. Ang ating pong mensahe ngayong gabi, ang ating pong scripture, may makikita natin sa libro na 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. It is okay. We exhorted each one of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. Tayo po yung manalangin. Ang Diyos naming Ama, kami po ay nanalangin. Sana po kami po ay inyong tulungan, gabayan. Bigyan mo ako ng kaalaman upang aking pong masasabi ang gusto niyo pong ituro sa aming lahat ngayong gabi. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Alam niyo po, nag-ipon ako ng Tagalog. Hindi ko maintindihan kung bakit laging bias sa mga Tagalog. Bakit kailangan ng mga Bisayang laging nag-adjust? Mas pwede naman sa sunod natin na kayo na lang mag-adjust. Diba? Mga Cebuano, pwede ba? Kasi, alam nyo, mahirap eh. Mahirap kang isinilang, sabi ni Pastor kanina. Kasalanan mong isinilang, hindi mo kasalanan na isinilang kang mahirap, pero kasalanan mo ng mamatay o na mahirap. Sabi doon. Pero, mukhang lagi tayo may kasalanan sa kanila. Kasi lagi tayong may punishment every time may ganito, repeat, o kaya may convergence, laging mga Bisaya ang nag-adjust. Okay? Okay na. Pwede ko na sabihin lang kasi natanggap ko na lahat eh. Anyway, base doon sa binabasa natin kanina, sabi doon sa Tagalog, pinayuhan namin kayo na pinalakas namin ang inyong loob at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paligid ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa Kanyang kaharian. Alam niyo po mga lingkod ng Diyos, mga pastor, mga pastors na dito, mga leaders, ano ba ang inyong ministry doon sa church ninyo, ito po ay para sa ating lahat. Ang identity natin bilang mga Kristiyano ay nakatali kay Kristo. Tatandaan natin yan. Hindi sa sino ang karelasyon natin o kaya
hindi sa pag-aari natin. Ang faithful stewardship of our relationship status ay nakasalalay sa tamang pagtingin natin sa identity natin na kay Kristo. Naintindihan po ba natin? At ito po ang nais sabihin ng ating Panginoon ngayong gabi sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong gabi, ang ating pong mensahe ay walk in a manner worthy of God. Parang katulog doon sa tema natin. Sinabi kasi doon sa meeting namin, na dapat daw, katulog ba? Katulog? O may connection? Kaya po ito ang napili kong mensahe ngayong gabi. Walk in a manner worthy of God, maglakad sa paraang karapat-dapat sa Diyos. Kumusta mga kapatid? Tayo po ba ay lumakad na karapat-dapat sa Diyos? Alam niyo, maraming naglilingkod sa Panginoon na hindi karapat-dapat. Hindi ko alam kung anong tawag nila sa kanilang sarili. Pero ang tatandaan natin na tayo po ay dapat mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos o sa mata ng Diyos. Kaya, to walk in a manner worthy of God, we should walk with boldness. Maraming mga lingkod ng Diyos na hindi matapang, walang katapangan. Dapat tayo na mga lingkod ng Diyos, tayo po ay may katapangan. Hindi yung katapangan na kailangan mong bumili ng baril o kaya kailangan mong magdala ng itak. Ang katapangan na sinasabi dito, sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Ang may sabi dito is ang Diyos. Kanino niya ito sinabi? Kay Joshua. Dahil si Joshua ang siyang sumunod na leader kay Moses. Dahil alam naman natin na si Moses ay hindi nakapasok doon sa land of promise. Pinakita lang sa Diyos sa kanya ang kanyang lupang ipinako sa kanila o ipinapangako sa kanila na kanyang ibibigay. At nung makita ni Moses ay siya ay doon namatay. Sabi nga doon sa Biblia na nabasa ko, ang Diyos ang nakakaalam kung saan siya nilibig. Kaya, si Joshua ngayon ang sumunod sa kanya at siya ngayon ang inatasan ng Diyos na kanya pong dalhin ang kanyang chosen people doon sa promised land na kanya pong pinapromise sa kanila habang nandoon sila sa Egypt. At nakita ng Diyos na hindi basta-basta ang kanyang ang ipapagawa niya kay Joshua. Hindi ganoon ka simple. Dahil alam niyo po, nung panahon ni Joshua, nung bago pa siya pumasok, o bago pa sila papasok doon sa promised land, may mga occupants na doon sa promised land. May mga cities na doon at may mga matataas na ng mga paril, kanilang mga cities. At meron doon ng mga giants. Ito pong mga anak ni anak, mga kamag-anak. Yung tinatawag ng Nephilim, mga giant. Alam niyo po sa ang ibig sabihin ng Nephilim, ito po yung angel na nag-asawa ng tao, babae. Kaya kanilang anak ay tinatawag Nephilim at ito ay mga giants. At nandoon sa promised land, nakatira na sila doon. Kaya ito ang nakita ni Moses o na Panginoon na baka si Joshua ay matakot, ma-discourage at hindi na tutuloy doon. Kaya baka babalik doon sa Egypt. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. Mga lingkod ng Panginoon. Ito rin ang gusto sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayo po'y magpakatatag at magpakatama.
Dahil napakalaking digmaan ang ating pagdaanan sa buhay at sa ministry natin. Eh, kailangan po natin magpakatapang dahil maraming mga giants na siyang hahamon at siyang pipigil sa iyo upang ikaw ay hindi na makapagpatuloy sa iyong gawain sa Panginoon. Kaya tatandaan natin, ito po ang sabi ng Panginoon kay Joshua, magpakatatag ka at magpakatapang. Kaya nung pumasok sila, kasi nung pinadala sila ni Moses doon sa Promised Land para mag-spy, yung actually 12 sila, yung 10 is negative. Nakita nila lahat ang mga hadlang doon. Nakita nila ang mga kalaban nila doon. Kaya sila ay natakot. At kanila bang naniyaman or kanila bang sinabi doon sa mga kasamahan nila, tayo na, babalik tayo doon sa Egypt. Hindi na tayo tutuloy doon dahil napakaraming kalaban, napakaraming kaaway na naroon. Pero ito si Joshua at Caleb, sila lang itong dalawa. Ang sabi nila kay Moses, hindi, kailangan natin tuloy. Kaya nga, dahil doon sa ginawa nung 10 spies, imbis na kaya nilang pasukin ang land of promise na 40 days, naging 40 years. Dahil ang lahat ng matatanda doon sa Egypt bago lumabas, above 20, sila po ay namatay doon sa wilderness. At yung kaedad ni Joshua, 20 below, yun lang po ang grupo na nakapasok doon sa land of promise. Dahil po sa kasalanan nilang ito. Kaya hinayaan sila ng Diyos na sila po ay mapatiwala doon sa wilderness. Pagkatapos ng 40 years, sila ay nakapasok. Doon si Joshua na, naging leader nila. Kaya napakahirap. Kaya sa atin pong lahat, tayo po ay magpakatapang at magpakatatag. Ano nga ng inyong pinag-hindi ko alam kung anong pinagdaanan nyo sa church ninyo. Hindi ko alam kung anong personal yung pinagdaanan sa buhay. Pero kaibigan, kapatid, kailangan mong lumaban. Huwag kang susukot. Huwag kang bihinto. Huwag mong hayaan si si Satanas o ang demon. Ano ba sa Tagalog ang Satanas? Satanas eh. Hindi ko alam yan Huwag niyong hayaan siya na kayo ay pipigilan niya. Na kayo ay hahadlangan niya para kayo ay hindi magtagumpay sa inyong mga gawain. Napakahirap. Alam niyo, pagkatotoo, sabi ni Pastor, Ugang kanina, pag tinawag ka talaga ng Panginoon, gagawin mo. Ano ba yung kahit laano naman, kahirap. Sabi niya, huwag kang matakot kung kaya'y manghina. Huwag kayong matakot kung kaya'y manghina. Huwag tayong manghina kung matakot. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Bakit kailangan hindi natin matakot? Bakit kailangan na di tayo manghina, matakot? Bakit kailangan tayo magpakatatag at magpakatapang? Dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Napakahina ko naman nilalang kung hindi mo kaya. Napakahina ng Diyos mo kung hindi mo kaya. Kaya mo yan dahil napakalaki ng inyong Diyos. At hindi lang malaki, napaka-powerful niya. Kaya walang imposible sa Kanya. Kung imposible man sa inyo, walang posible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Tingnan niyo ang Kanyang choosing people. Doon na sila ay patakas na, palabas doon sa Egypt at papasok doon sa, papunta doon sa Promised Land. Hindi basta-basta kanilang pinagdaanan. May dagat doon. Walang barko. Kailangan nilang lakarin, languyin yun. Kaya nung nakita ng mga tao na, ito ba, napakalaking tubig. Yung dagat yun. Wala. Kaya sila ay natakot. Umatras. Sila ay natakot sa kanilang sarili na baka mamamatay sila. Dahil nung lumingon sila, dahil pabalik na sila doon sa Egypt sana, ay nakita nila, sinundan sila ni King Pharaoh at nung kanyang mga
tauhan para hulihin o patayin. Nung lumingon sila sa gilid nila, left and right, nakita nilang matataas na mga bundok na hindi pwedeng akyatin dahil kung aakyatin nila, sigurado aabutan sila. Pero pinakita ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Kanya inati ang tubig sa pamamagitan ni Moses, kaya sila ay nakatakas. Kaya, kapatid, kung kaya ang hatiin sa Diyos o ng Diyos ang tubig, kaya niyang hatiin ang satanas sa buhay. Kaya niyang gawing kinilaw. Pangalawa, purity. Ano bang purity? Kadalisayan. 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 Sige, kadalisayan. Ayun ang Tagalog eh. Kadalisayan. Purity. Ang sabi na 2 Timothy chapter 2 verse 21, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Sa Tagalog, ang sino mang lumayo sa kasamaan ay katulad ng sisit lang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin na may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Kaibigan, tayo po ba ay malinis? Tayo po ba ay natatangi? Tayo po ba ay may kaibahan doon sa mga tao na hindi malinis? Makikita ba sa buhay natin o sa pamumuhay natin na tayo ay natatangi? Kaya ito po ang tatandaan natin na dapat mamuhay tayo ng may kalinisan. Mamuhay tayo ng natatangi sa pamamagitan ng paglayo sa kasamaan. Habang nasa ministry ka, hindi hahayaan ni Satanas na ikaw ay lalago. Ito yan. Gagawin niya lahat ng kanyang magagawa para ikaw ay hihilahin kababa. Para ikaw ay hindi pupunla bilang isang alagad o bilang isang Kristiyano. Gagawin niya lahat yan. I-offer niya ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga kasiyahan sa buhay, karangyaan sa buhay, para lang ikaw ay makuha niya. Para ikaw ay lalayo sa Kanya, sa Panginoon. Kaya tayo po ay umiwas at lumayo sa kasamaan para tayo ay gamitin ng Panginoon para sa Kanyang gawain. At gagamitin, kung ikaw man ay isang pastor, gagamitin ka niya. Alam niyo mo, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, pwede ikaw ay pababayaan ng Panginoon. Ito yan. Kilala niyo si King Saul, the first king of Israel. Minsan siya ay pinili ng Diyos. Minsan ay siya tinawag ng Diyos para maging isang hari ng Israel. Para maging hari ng kanyang mga chosen people. Pero, siya ay iniwanan sa bandang huli. At naghanap ang Panginoon ng kahalili niya. Kaya niya pinapunta si Samuel doon kay Jesse. Kaya siya pinapunta doon kay Jesse dahil isa sa mga anak ni Jesse ay susunod na hari sa Israel na siyang hahalili doon sa kanyang pinili na si King Saul. Maaaring ikaw ay tinawag ng Panginoon. Pero kung ikaw ay magpapasindak kay Satanas at magpapagamit kay Satanas, maaaring ikaw ay iwanan niya at baka may hahalili sa'yo. Sino ba dito may assistant pastor? Mag-ingat tayo sa galaw ng Satanas, sa galaw ng demonyo. May isaktong Tagalog ng Satanas eh. Sino ba ito yung Tagalog ba? Diablo, yan. Kayo, alam ko mga Tagalog kayo. Alam na. Hindi siguro kayo pure Tagalog. Ay, Espanyol ba yan? Espanyol.
Nakaintindi kayo ng yawa. Pangatlo, dahil nabibilang ng aking panahon, pag-ibig. Siguro nagbilang kayo ng oras. Pero, nagkaroon tayo ng gusto na eh. Magpapatawag ka kasi. Anyway, balik tayo. Pag-ibig. Ang sabi doon ang sabi dito sa Mark chapter 12, verse 30 and 31, tinatawag ka, kapatid, ng Diyos sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo ay magagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos kahit tayo ay magdurusa dahil ang pag-asa ito sa kaharian. Ano ba? Ito. Pasensya na. Dahil ito sa atin yung pray. Ibig mo ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Pag-ibig. Meron po ba tayong pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos. Dahil kung may pag-ibig tayo sa Diyos, may pag-ibig tayo doon sa gawain niya. Mahal pa ba natin ang ginagawa natin? Baka ginagawa lang natin dahil may langit. Ginagawa lang natin dahil kailangan. Dahil ikaw ay nandyan. Dahil kung wala ka dyan, hindi mo gagawin yan. Dapat hindi ka doon. Kung iniibig mo ang Panginoon, dapat mahal mo ang kanyang gawain at mahal mo ang kanyang ipinagawa sa iyo, ang kanyang iniutos sa iyo. Ang lahat ng kanyang gustong ipapagawa sa iyo, dapat mahalin mo. Ano man ang inyong ministry, o ikaw ay hindi pastor, o ikaw ay isang leader, o ano man ang inyong ministry sa church, ikaw ay taga-igib ng tubig, taga-walis doon sa church nyo, o kaya taga-punas, mahalin mo. Mahalin mo. Dahil sa harapan ng Diyos, walang maliit, walang malaki. Basta ginagawa mo ng may pag-ibig. Hindi ka tatanungin doon sa langit pagharap mo kay San Pedro. Pagharap mo sa Diyos, hindi ka tatanungin. Ikaw ba ano po ba ang posisyon nyo doon sa church niyo? Hindi ganoon ang tatanong niya sa iyo. Ikaw ba'y pastor, ikaw ba'y bishop, ikaw ba'y reverend doon sa church niyo? Hindi niya itatanong yan. Kaya huwag mong isipin na yung ginagawa mo ay mas maliit kaysa doon kay pastor. Mas mahalaga kay pastor at sa iyo ay parang walang halaga. Hindi napapansin. Ang papansin ng Diyos yan. Nakikita niya yan. Ibigay mo ng buong buo. Ibigay mo ng may pag-ibig. Ang ginagawa mo para sa Panginoon. Gawin mo para sa Panginoon at hindi para sa sarili mo o para kay pastor o sa sino mang tao doon sa church niyo o sa personal group. Dapat may pag-ibig. Ang sabi dito sa verse 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Bakit po ito ang sinabi ng Panginoon? Bakit po ikinikonekta? Bakit po ganon? Ano Tagalog nun? Ikinukunikta. Ikinukunikta ng Panginoon sa kanyang sarili ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Alam niyo po bakit? Dahil kung mahal mo ang Diyos, kung mahal mo ang iyong sarili, kung mahal mo ang iyong sarili, hindi mo magawang saktan ang iyong kapwa. Bakit sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Sino ba dito pumupok sa kanyang sarili? Sino ba dito ang sinaktan ng kanyang sarili? Yan. Sino bang nagbaril dito sa sarili? Na Kristiyano? Sa US, baka meron. Pilipino, parang walang Kristiyano, Pilipino, wala akong nalaman. Pero baka meron dito. Bakit sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang sarili, ang kapwa mo, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Dahil kung
mo ang iyong sarili. Hindi mo kaya saktan ang iyong kapwa. Hindi mo ka, gusto mo marites doon sa Maynila? Kung may marites ka, yung sarili mo. Kung buling ka, tawagin mo sarili mong buling ako. Hindi yung kapwa mo ang tawagin mo, o ang tutudyain mo, o ang ichismis mo, o ang imarites mo, o ang siraan mo, o ang awayin mo. Dapat mahalin mo ang kapwa mo dahil yun ang utos, pangalawang utos ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa dahil ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Iniibig mo ang iyong sarili. Hindi mo kayang saktan ang iyong kaibigan, ang iyong churchmate, ang iyong kapatid, ang iyong kapwa Kristyano. Hindi mo kayang siraan, saktan. Dahil unang-una, dapat masasaktan ang iyong sarili. Masasaktan ang iyong damdamin kapag gagawin mo na. Dahil kinukulikta yan ng Panginoon. Utos yan ng Panginoon. Mahalin mo siya. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya mga lingkod ng Diyos, mahalin natin ang Panginoon at mahalin natin ang kapwa natin. Huwag tayong gumawa ng hindi naaayon sa Panginoon, hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon.